Balitang pambansa. Pasado na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. 126 ang pabor, 109 ang tumutol, habang 20 ang nag-abstain. Sa ilalim po ng panukala kabilang sa grounds para sa absolute divorce ang physical violence, drug addiction o habitual alcoholism, homosexuality, marital infidelity o pagkakaroon ng anak sa iba, pati ng pagbabanta sa buhay ng petitioner. Gayon din ang pag-iwan ng walang matibay na dahilan ng higit 1 taon o kung legally separated na ng 2 taon o higit pa. Kasama dyan kung mayroong psychological incapacity at irreconcilable differences ang mag-asawa. Nasa Senado na ngayon ang bola kung maipapasa ito katulad ng panukala para tuluyang maisabatas ang divorce bill. Iginit naman ni Senadora Amy Marcos na marami na raw hindi natutuwa kay Senator Mig Zubiri bago siya napalitang magbitiw bilang Senate President. Sa panayam po ng programang ito kahapon, sinabi ng senadora na base sa kanyang mga narinig, may mga nababagalan sa pag-usad ng mga panukala sa ilalim ni dating SP Zubiri. Hindi rin daw natutuwa ang ilan sa tila pagharang nito sa ilang panukalang itinutulak ng Administrasyong Marcos Jr. Pinalitan ni Senator Chis Escudero si Zubiri matapos ang biglaang pagbitiw nito sa pwesto noong Lunes. Inamin naman kalaunan ni Escudero na siya ang utak ng pagpapatalsik sa dating Senate President. Si SP Zubiri, alam ko, has been under a lot of pressure kasi yung powers that be, ika nga niya, ako'y nagkokos lamang, hindi natutuwa sa kanya at ang bagal-bagal at tinututulan pa raw yung mga admin measures katulad ng PI, katulad ng PDEA leaks. Ang alam ko, marami ring unhappy sa hatian ng mga committee, so maraming nagre-reklamo. Lagi namang ganon, sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma. Narinig ko rin dun sa budget kung paano nasingitan ang Senado ng kung ano-anong akap, 12 billion para sa PI. Maraming nagulanta doon at parang bakit hindi kami binantayan. Yan nga po ang tinig ni Senator Amy Marcos. Wala naman planong magrekomenda ng border control ang Department of Health kahit tumataas ang COVID-19 cases sa bansang Singapore. Hindi rin daw muna magpapatupad ng travel restrictions at mandatory na pagsusuot ng face mask. Napaulat na dumoble ang mga kaso ng COVID-19 sa Singapore nitong mga nakalipas na araw. Una na rin namang kinumpirma ng DOH na nakapagtala sila ng bahagyang pagtaas ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Pero tiniyak na nananatili pa rin nasa low risk qualification ang lahat ng rehiyon sa bansa.